58 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, asawa ng re-electionist mayor ng Lemery, Iloilo, patay sa ambush. Sapat na supply ng kuryente sa eleksyon, muling tiniyak ng Department of Energy. Ang National Grid Corporation at patuloy yung kanilang upgrading ng kanilang facilities. In-anticipate kasi nila yung mga dadagdag na power supply dito sa Luzon. Ilang opisyal ng pamahalaan lokal sa Pangasinan nagmistulang kawawa ng hawiin umano ng PSG. Pangulo hindi nalapitan at nakausap. Nakapasok kami doon sa APO office. Ganun pa man, pinagpasapasaan na, hintayin mo ng order ng PNS at kung sino man. Administrasyon tiniyak ang pagsugpo sa extrajudicial killing sa bansa. Maguindano Massacre sinigurong mariresolba bago mag-2016. Balitang negosyo natin, ang bilang po ng mga turistang dumalaw sa Pilipinas tumaas sa unang bahagi ng taon. At abroad, 11 patay sa sumiklab na tensyon sa Mexico. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Jack and Rile, kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay, buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay, mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar, Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 7 days na lang, eleksyon na, 1 linggo na lang, hindi na magbabago ang mga kandidatong iboboto mo. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Lunes, Mayo 6, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DWDY 1107 RMN Kawayan, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXPR 603 RMN Pagadian. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat po ng ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Mga kasama, 2 ang patay at 1 sugatan sa nangyaring pananambang sa Barangay Anabo, Lemery, Iloilo kaninang pasado alas 9 na umaga. Kabilang sa mga nasawi ang mister ni incumbent Mayor Ligaya Apura na si June.
Idineklarang dead on arrival sa Sara District Hospital sa Ginong Apura, habang dead on the spot naman ang bodyguard niya si Lupi Espaldon. Samantala, nagpapagaling sa nasabing pagamutan ng isa pang kasama nito na si Joselito Galvez. Sakay noon ng Nissan Patrol ang mga biktima ng rat-ratin na masalarin. Nalula naman ng 2 van. Sinasabi nag-overtake ang mga suspect, saka pinaulanan ng bala ang sasakyan ng mga biktima. Nabatid po na kilalang negosyante ng bigas at mais sa kanilang lugar ang pumanaw na mister ng alkalde. Nakita ko si John, na kilala ko si gentleman. Lalayan ko nga buhaton, binuhat ko nga makadala sa ospital. Ang kasama niya nga isa, daw unispat na. Unispat patay? Oo. Yung isa? Si John niya, amo itong buhay pa, yung lalayan ko makapan. Okay. Ang sasalakyan niya, buhay pa yan. Buhay pa? Oo. Okay. Hindi na siya nakasalita. Ang tinig po yan ni Kagawad Antonio Visa, isa sa mga responde matapos ang pananambang sa interview naman ng RMN. Samantala, ipinawi ngayon ng Department of Energy ang pangamba ng publiko hinggil sa kakulangan sa supply ng kuryente sa darating na halalan. Sa interview ng RMN, sinabi ni DOE Luzon Director Efren Balawing, sapat ang kuryenteng binibigay ng mga power corporation sa Luzon. Ang pagkakaroon niya ng brownout sa ibang lugar ay resultaan niya ito ng pag-upgrade ng mga power corporation upang mas mabigyan ng magandang serbisyo ang mga consumer. Ang National Grid Corporation at patuloy yung kanilang upgrading ng kanilang facilities. In-anticipate kasi nila yung mga dadagdag na power supply dito sa Luzon. Habang mayroong additional, siyempre kailangan na i-upgrade din nila yung kanilang facilities para sa ganun ay makayanan ng facilities nila na maipaabot sa ating mga consumer yung quality at sufficient supply ng power. Noong nakaraang taon pa niya, inakahanda na yung gobyerno sa supply ng kuryente para sa May 13 midterm election. Kaunay nito, sinabi ni Balawing na naglaan na ng pondo ang gobyerno para bumili ng mga generator yung mga electric corporation sa Mindanao. Isinasaayos na rin niya ng pamalaan ng mga cluster ng paaralan upang kung saan gaganapin ang botohan at doon ifofocus ang kuryente. Ginagawa po ng pamahalaan ay ini-inventory nila yung mga kung saan yung mga cluster na eskwelahan kung saan gagawin yung eleksyon at doon ipo-focus yung power supply sa Mindanao. Sa katunayan po, mayroon ng tayo dyan mga malalaking genset. Naglaan na ang gobyerno ng pondo para sa ganun yung mga electric cooperatives dyan sa Mindanao ay pwedeng mangutang na bumili ng malalaking generator para sa ganun ay matugunan yung kulang na power supply nila. Si DOE Luzon Director Efren Balawing sa interview ng RMN. Alba, mga kasama, ang matataas opisyal naman ng Pangasinan nang hawiin sila ng mga security ni Paulong Noynoy Aquino na bumisita po ang Pangulo natin sa nasabing probinsya. Sa interview ng RMN kay Congressman Rolando Batawil, aminado itong sumama ang kanyang loob sa naging pagtrato daw sa kanya at ilan pang matataas na opisyal ng Pangasinan ng mga Presidential Security Group o mga PSG. Ang kwento po ni Congressman Batawil ay nagmistula silang kawawa na hindi payagang makalapit sa Pangulo. In other words, hindi ako pinapasok. Binuksan niya. Si Congressman Mark na mismo nagbukas ng pintuan. Sumabay na rin ako. Take note pasabay-sabay na lang ng Congressman. Dagdag pa ni Batawil, bagamat nakapasok sila sa loob ng Air Transportation Office kung saan nandoon si Pangulong Noy, bigo pa rin silang makausap ang Pangulo dahil hindi sila pinahintulutan ng mga staff ng Pangulo sa kabila po ng kanilang pagpapakilala. Nakapasok kami doon sa APO office. Nandiyan ang ating governor. By protocol, he should be here. He should be allowed to meet the President. Ganun pa man, pinagpasapasaan na, hintayin mo ng order ng PNS at kung sino man. Nilinaw naman ang opisyal na walang politika sa kanilang paglapit sana sa Pangulo. Anya, ang kanilang pagsalubong ay bilang protokol at respeto sa pinakamataas na opisyal ng bayan na bumibisita sa kanilang probinsya.
Tiniyak ng Department of Justice na mabibigyan na ng hustisya yung mga biktima ng Maguindanao Massacre noong 2009 kung saan 58 ang pinatay kasama yung 34 na mamamahayag. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, malinaw ang marching order ni Pangulong Noynoy Aquino na bago matapos ang kanyang termino sa 2016 ay may makokonvict na sa Ampatuan Clan ang itinuturing nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Sinabi pa ni De Lima na kung posible ay maparusahan ng lahat ng mga suspect ay mainam. Ngunit ang pinagtutunan nila ng pansin ay ang mga pangunahing akusado. May inalaan din niyang pondo ang DOE Witness Protection Program para sa mga testigo sa Maguindanao Massacre kasabay ng pag-usad ng kaso sa Special Trial Court. Sa ngayon ay nakumpleto na ng prosekusyon ang pagprepresenta ng mga ebidensya at testimonya ng 130 mga testigo laban sa pamilya Ampatuan. Binigyan din ni De Lima na ang pagresolba sa Maguindanao Massacre ay isang halimbawa na seryoso ang pamahalaan sa pagsugpo ng extrajudicial killings sa bansa. RMN News Nationwide. Ang Malacanang buo ang tiwala sa COMELEC na magagampanan ang kanilang mandato. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Malaki ang tiwala ng Palasyo ng Malacanang na magagampanan ng Commission on Election ang kanilang constitutional mandate na gawing matagumpay ang halalan sa darating na Mayo 13. Ito ang sinabi ng Palasyo matapos makaharap ng COMELEC ang ilang problema sa testing and sealing ng mga PCOS machines noong nakaraang linggo. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, umaasa silang maayos ng COMELEC ang mga maliliit na problema ng mga PCOS machines at tiwala silang magagampanan ng COMELEC ang kanilang mandato na gawing ligtas, makatotohanan at mapayapa ang gagawing halalan. Nakahanda naman anya ang Executive Department na tumulong sa COMELEC para magampanan ito ang kanilang mandato. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Chairman, radyo mo nationwide. Chairman Brillantes umapela sa simbahan para sa malinis at payapang eleksyon. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Umaapila nga si Commission on Election Chairman Sixto Brillantes sa mga obispo ng Simbahang Katolika na ipanalangin na maging matagumpay ang gagawing eleksyon sa Mayo 13. Ang pahayag ay ginawa ni Brillantes sa kabila ng pagdududa ng mga obispo sistema ang gagamitin sa darating na eleksyon. Ayon kay Brillantes, ito na ang pinakamagandang magagawa ng mga obispo sa halip na magpahayag ng pagduda sa gaganaping halalan. Kasabi nito, inamo naman ni Brillantes sa mga kritiko nito na patunayan naman ni irregularidad ng 2010 automated election. Hindi nagugustuhan ni Brillantes sa kaniya pag-iingay lamang ng mga kritiko sa mga problema sa nakalipas sa eleksyon. Ngunit wala naman area isa sa mga ito ang makapagpakita ng ebidensya na mali ang resulta ng halalan. Iginit pa ni Brillantes na tama ang resulta ng eleksyon at napatunayan na aniya na tama ang mga PCOS machine sa may 100 protest cases. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pagdulog sa United Nations sa reklamo sa PCOS machines, sige nalungkot. Abangan po ang detalye ng balita yan sa pagbabalik ng RMN News Nationwide. Bossing, sino pong senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako. Tayong lahat. Ang senador nyo ba? Yan ang senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. RMN. Kasama kinalungkot po ng election lawyer ni si Attorney Romulo Macalintal ang hakbang na Automated Election System Watch na reklamo sa United Nations ng mga PCOS machine. Sa interview ng RMN kay Macalintal, ang ginawa ng AES Watch ay nagpapakita lamang na wala silang pagpapahalaga sa sariling kahihiyan. Ayon ho kay Macalintal, hindi magandang ipangalandakan sa buong mundo ang ganitong mahakbang, lalo na't hindi pa naman nagsisimula ang halalan. Hindi yung malaking kahihiyan yun na you are washing your dirty hidden in public. Napupunta ka pa sa ibang bansa, ipagwawagwagan mo doon na ganito kadumi, ganito kasama ang ating halalan. Ganun hindi pa naman nagsisimula
nagsisimula ang ating halalan. Ganyan ba tayo magmahal sa ating bayan na dadalhin natin sa ibang bansa ang isang problema na hindi pa naman tapos na marisolba? Hindi pa nga tayo naghahalalan. Isipin mong dalhin mo sa United Nations na sinasabing pina-violate daw, nilalabag daw ang karapatan natin pagboto. Paano mo ang labalabag? Hindi pa nga nagsisimula ang halalan. Ang payo po ni Makalintal sa mga kritiko ng PCOS machine dumalo sa final testing and sealing ngayong araw ng Komisyon ng Elections. Sinabi pa ni Attorney Romy Mac na dapat nilang tingnan na mabuti kung may mga pagkakamali nga ba may tatala ang mga PCOS machine. Lalo na ang mga balot ang gagamitin sa testing ay mga genuine ballots. Pagdidin pa ng election expert kung may makikitang kalukuhan para madaya po ang resulta ng halalan ay saka sila magreklamo. Ngunit wala namang mali sa magiging resulta ng testing ay marapat lamang. Natanggapin ito ng mga kritiko pang mawala na ang pangamba ng publiko. Pag hindi nagtali, yun ngayon ang titingnan nila, noon nila patutunayan kung may pagkakamali yan. Ang pagkakamali na sinasabi ko, yung ang boto ng isang kandidato ay pumupunta sa ibang kandidato. Pag ganyan ang nangyari, abay talagang mahina. Hindi po pwedeng pagkatiwalaan ng PCOS. Ngunit kung tama yung bilang, abay yakapin natin yan at sabihin natin na dapat yan ay suportahan ng taong bayan. At yung mga walang ginawa, kundi gumawa ng kritiko at puro mga spekulasyon, dapat naman nilang sabihin na tama pala ang COMELEC. Secretary Romulo Makalintal sa interview ng RMN. Mas ligtas si dating Police Superintendent Cesar Mancao kung lalabas ito at pasailalim sa proteksyon ng gobyerno. Yan ang binigyan diin ngayon ng Malacanang sa harap na rin ng panawagan ni Mrs. Maricar Mancao na protektahan ng administrasyon ang kanyang mister mula kay Senator Ping Lacson. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mas delikado ang buhay ni Mancao kung mananatili ito sa labas. Pero ayon kay Valte, wala silang komento sa alegasyon ni Mancao na galing kay Lacson ang banta sa buhay. Samantala, inamin ng Malacanang na ngayon lang nila na lamang kandidato pala sa pagkabokal ng Compostela Valley si Mancao. Sinimulan na mga kasama ng Armed Forces of the Philippines sa investigasyon sa nangyaring enkwentro sa pagitan naman ng mga sundalo at mga rebelde sa barangay Kamindangan, Sipalay, Negros Occidental noong Sabado na ikinasawi po ng 5 kawal. Sa interview ng RMN kay Brigadier General Jose Mabanta, Commanding General ng 3rd Infantry Division, sinabi nitong bumuo na sila ng fact-finding committee na may layunin po magsagawa ng masusing investigasyon sa mga ospital ng sa mga opisyal ng 47 Infantry Battalion. Una nang lumabas ang balita na ginamit ang mga nasawing sundalo sa operasyon ng isang multinational mining company sa naturang lugar. Yung 5 namatay na sundalo, hindi magandang balita yan. Tingnan namin. Ang intention namin dito eventually, maisaayos yung aming sistema. So tinitingnan namin ngayon, not really finding faults, but being able to improve the system. Kasabay niyan, binalikan naman ni Mabanta ang NPA kung saan sinabi nito na ang ginawang hakbang ng mga rebelde ay pagpapakita lamang ng humihina na ang kanilang operasyon. Prior to the elections. Alam mo, itong CPP-NPA nakakababa na ng kanilang mga strength. Ang ginagawa nila to use ambuscade, i-hit yung mga malalayong lugar, mining site, katulad yan, yung mga similar business enterprises. Matatanda nangyari ang sagupaan ng mga rebelde at kawal ng pamahalaan sa loob mismo ng compound ng Philex Mining Corporation sa Sipalay, Negros Occidental. Mission 2013. Boboto ako. Tututukan agad ni Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar ang pagpasa sa Department of OFW. Sakaling maluklok sa Senado, nabatid na ang creation of Department of OFW ay panukala ng asawa ni Mrs. Cynthia Villar na si Senador Manny Villar, na kilalang tumutulong sa mga bagong bayani sa bansa. Sa interview ng Armen kay Ms. Villar, kanya ring isusulong sa Senado ang mga nasimula na gawain sa Kongreso. Ilan sa mga ito ang pagtulong sa mga kababaihan, kabataan at pamilya, ang mga panukalang batas na tumutulong sa pagbibigay ng maraming hanap buhay. Isa rin sa mga tututukan ni Mrs. Villar ang pagbibigay ng benepisyo at modernisasyon sa mga sektor ng mangingisda at magsasaka. Dahil sa mga plataforma ni Mrs. Hanep Buhay ng livelihood project sa mga pamilya, naniniwala itong makakatulong upang mabawasan ang unemployment rate sa bansa. I-refile natin yung creation of the Department of OFWs. Kasi yan yung naiwan na legislation na hindi napasa ni Senator Manny Villar. Yan ang una nating gagawin.
Oo. Ano po yung mga nasimulan din ho ninyo nung kayo po'y nasa Kongreso na balak nyo din pong bitbitin at dalhin bilang agenda ho ninyo sa Senado? Siyempre, nung ako ay nasa Kongreso, ang akin pong hinarap noon ay dahil presidente ako ng mga congresswoman ay yung mga legislation na helping women, children, and families. So, yun din ay ating ipagpapatuloy sa Senado. Yung pagtulong sa edukasyon, yun din ay ipapagpatuloy natin sa Senado. And siyempre yung pagtatayo ng hanap buhay. So yung mga legislation na makakatulong na magbigay ng hanap buhay at saka mga jobs, yun ay ating ipagpapatuloy sa Senado. Lalong-lalo na yung mga nagtutulong na makapagtayo ng mga hanap buhay, yung mga small, medium, and micro enterprises, yung mag-i-encourage ng pagtatayo dito sa Pilipinas ng mga labor-intensive na mga kumpanya para na sa ganon makapagbigay ng maraming hanap buhay sa ating mga kababayan. At syempre, yung aking mga pagtatayo ng livelihood projects sa iba't ibang bayan sa Pilipinas. Yan ang ating titingnan kung paano natin mapapalawak ng husto. Oo, nababanggit ho ninyo yung hanap buhay. Alam naman ho natin na yan pong kawalan po ng trabaho sa bansa ay talaga hong nakita sa survey na lamang ho ng National Statistics Office Labor Survey at naging batayan din ng pamahalaan at maging ng SWS. Nakita po din itong problema ho sa kawalan ng trabaho. Kung sakasakali ho, iyan ho bang pagiging Mrs. Hanip Buhay po ninyo, ma'am, makakatulong ho ito para kahit paano ay ma-resolve itong unemployment sa ating pong bayang Pilipinas, ma'am? Siyempre, kasi itong aking mga modelo nung tinatayo kong mga livelihood projects, basta ang tinatarget naman, bawat livelihood project ay makakatulong sa 50 pamilya na magkaroon sila ng hanap buhay. So, makikita mo na talagang malaki ang maitutulong. Of course, hindi ko naman masusolba yung lahat ng problema. Oo. At least, malaki ang maitutulong sa pagbibigay ng hanap buhay. Oo. Dito pong nakarang araw, balita po namin ay panay-panay ang pakikipag-ugnayan nyo sa ilang pong leader na mga samahan po ng mangingisda, magsasaka, pati daw ho ay nakipag-ugnayan kayo sa mga maralitang anak pawis natin. Paano nyo po matutulungan ang mga mahalagang sektor ito ng ating lipunan sakali pong kayo ay palaring makarating po sa Senado, Mrs. Villar? Katulad ng mga mangingisda at magsasaka, meron din kaming mga model na pantulong sa kanila. Plus, alam mo naman, part ng napasa natin is yung modernization ng ating mga fisheries at agriculture. So, supposed to be yun ang tutulong sa kanila. It's time siguro, matagal na nating napasa yun, it's time na reviewin natin para makita natin kung ito ba'y naging effective o hindi para sa kanila. At in addition, alam mo naman yung mga livelihood projects, hindi naman yan nile-legislate, except na siguro titingnan natin yung ating budget, kung merong nalagay sa budget na mga programa para ma-encourage yan na makapagtayo ng hanap buhay para sa mahihirap. Yan o si Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Nationwide. Balik sa iba pang may balita, ang LP inakusan pong nagpapanggap sa publiko. Kasama natin sa Balita Live, Condi Batak. RMN Report. Hindi naman ikinatuwa ng United Nationalist Alliance o unang siraan sa partido ngayon ng Liberal Party. Ito ay matapos ang pagdutang na impormasyon na si re-election ni Senator Alan Peter Cayetano ang nasa likod ng paninira sa kanyang teammate na si Senator Loren Legarda. Ayon kay unang campaign manager at nabotas Representative Toby Tiangco, hindi maganda na maayos ang pinapakita ng LP sa publiko, ngunit sa likod pala nito ay malalamang nagkakasiraan pala ang magkakapartido. Nagkakawatak-watak lang muna ang mga senatorial
variables ng administration party na dahil naglalaglagan para sa kanilang pansariling interes sa politika. Sinabi pa nito na habang papalapit ang eleksyon ay lalo namang lumalaki ang sugat na nilika ng siraan ng mga taga-Liberal Party kaya't dapat na ayusin ito ng nasabing partido. Kasama ang debata, Tatak RMN. RMN, radyo mo nationwide. Ang Team Pinoy nananatiling buo sa kabila ng mga black propaganda. Kasama natin sa Balita Live si Grace Maniano. RMN Report. Tiniyak ni Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon na nananatiling buo ang Team Pinoy. Ito ang inihayag ni Drilon sa kabila ng sinasabing batuhan ng black propaganda sa pagitan mismo ng mga kandidato sa pagkasenador ng Team Pinoy. Magugunitang noong nakaraang linggo ay pumalag si Team Pinoy Senatorial Candidate Loren Legarda sa black propaganda na ibinabato sa kanya kaugnay sa umunoy ari-arian niya sa Manhattan, New York na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Paglilinaw ni Legarda, ito ay hindi niya inilihim sa kanyang SALN kaakibat ang paghahayag ng hinanakit na tila ba nagpapahiwatig na kapwa kandidato rin niya sa Team Pinoy ang naninira sa kanya. Pero ayon kay Drilon, walang pinangalanan si Legarda na nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Ang sabi pa ni Drilon, tiniyak ni Legarda sa kanya at kay Pangulong Noynoy Aquino na siya ay nananatiling tapat sa Administration Coalition. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mahigit 1,000 peace covenant ikinasadaho ng PNP para sa eleksyon. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Umabot sa 1,333 mga peace covenant ang isinagawa ng Philippine National Police magmula nang magsimula ang election period noong January 13 hanggang nitong 5 ng Mayo. Karamihan sa mga ikinasang peace covenant ng PNP ay sa mga lugar na una nilang idineklara ang election hotspots kung saan kanilang pinaghaharap-harap ang mga magkakatunggaling kandidato. Ang binuong peace covenant ay ikinasa para sa mga tumatakbo sa pagkakagobernador, congressman, alcalde, city at municipal councilors. Sa mahigit 1,000 mga nabanggit na covenant, 30 ay mga naglalaban sa pagkakongresista habang 2 ay mga nagtutunggaling makapwesto bilang gobernador. Isa ang peace covenant sa mga dahilang binabanggit ng pambansang pulisya kung bakit ba umanong bumaba ang election-related violence ngayong taon kumpara na noong 2010 at 2007 elections. Kasama mo sa Tampok Rame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Philippine Embassy sa Riyadh muling nagbabala sa mga nagpipikit na OFW. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Muling nagpaalala ang Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipinong nagbabalak rin magpiket sa Philippine Government Offices sa Saudi Arabia. Iginit ng embahada na labag sa batas ng Kingdom of Saudi Arabia ang pagpipiket sa mga pampublikong lugar. Muli rin hinimok ng Philippine Embassy ang undocumented OFW sa Riyadh na magsumiti sa kanila ng mga kaukulang dokumento para matulungan. Ang paalala ng embahada ay kasunod ng report na 3 sa 200 undocumented OFWs na nagtiket sa Polo Owa sa Riyadh ay inaresto ng Saudi authorities. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Tumaas po mga kasamang bilang ng mga turista. English at Tagalog, Tagalog na lang. Turistang bumisita, pinaghalo ko sa Pilipinas sa unang quarter ho ng taon. Ayon sa Department of Tourism, umabot sa 1.27 million tourist ang bumisita sa unang quarter ngayong taon kung saan mas mataas ito ng 10.76%. Congratulations! Kaysa sa 1.15 million tourist noong unang quarter ng 2012. Nabatid na ito na po ay ikalawang pagkataon na pumalo sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga turista sa bansa sa loob lamang ng isang quarter. Nilinaw ni Secretary Ramon Jimenez Jr. na ginagawa nila lahat ng paraan upang mapaganda pa ang bansa. Kasama na dito ang pagpapagawa ng secondary gateways upang mabawasan ang traffic sa ibang bahagi daw ho ng Kamaynilaan. Naasahan pa ng DOT na maabot ng bansa ang target na 5.5 million foreign tourists ngayong 2013. RMN News Abroad. Sa ulato ng agent sa France Press. Tama ba? Tama. Agent sa France Press. Mexico tayo. Patay po yung 11 katao, kabilang na yung isang sundalo, matapos sumiklab yung tensyon sa pagitan ng mga armadong kalalakihan at mga otoridad sa silangang bahagi ng bansa. Sa ulat, unang namatay yung 2 sibilyan sa Gustave Diaz Ordaz, kung saan ng tensyon
ay nangyari dahil sa illegal na droga ang dahilan. Sa kabuang tala, umabot na sa 70,000 yung mga taong namamatay sa Mexico dahil sa kaguluhan na may kinalaman sa awayan sa droga sa loob ng 6 na taon. Samantala, sa California muna, natupokon ng apoy yung isang Pinay at 4 na iba matapos sumabog yung sinasakyan nilang limousine sa kahaba ng San Mateo Bridge sa katimugan ng San Francisco. Sa ulat, nakagagaling lamang ng mga biktima sa isang bridal shower nang maganap po yung aksidente. Naswerte namang nakaligtas ang driver ng limousine at 4 na babaeng kasalukuyang ginagamot matapos magtamo ng minor injuries. Patuloy pang inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng pagkasunog ng naturang limousine. Live mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig mga kasama, numero 1 pa rin RMN News Nationwide ngayong Lunes, May 6, 2013. Maligayang kaarawan kay Richard Villaronte ng RMN Dipolog. Mga taga-Naga, susunod na diyan si Ed Ventura sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1 FM. Song dedication, Ed, panoorin. Maganda yung tugtog ng Naga. Naga. Yung pala yun. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. YouTube, syempre, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Sama nyo, serbisyo publiko, muli ako si Buddy Obera. Salamat, Poweng de la Peña. At ito pa rin yan sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN, Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12:32 na mga kasama. DZXL 558, estasyong walang pagkiling o pagkampi.